Magandang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga sir. Dito po tayo sa isang sasakyan na kung saan tuturuan ko po kayo kung paano buksan at linisin ang ating fuel tank ng ating sasakyan. Ang fuel tank po ng sasakyan ito ay makikita sa likuran po ng driver seat. So ito na po. Dito po ang kanyang access ng kanyang fuel pump and tank. Tanggalin na po natin itong cover na to at gagamit po tayo, mapapansin nyo po, tinanggal ko na po itong fuel return and supply. Sa pamagitan po nitong tools na to ay mabubuksan na po natin ang ating plastic nut ng ating fuel tank. Ayan, iikutin lang po natin ng ganyan. So earlier na buksan ko na po, naluwagan ko na po to para sa mabilis po tayo sa pag-access nito. So ito po. At sa kalaman ng lahat, bago po natin umpisahan ito, ating fuel pump and tank, ay kailangan po ang battery ay patanggal po natin. Yung terminal po ng battery, tanggalin po natin para po maiwasan ang spark or any ignition, kasi delikado po ito at for the safety po naman po natin. Yan po, natanggal na po natin ang plastic nut ng ating fuel pump. Ito na po yung assembly ng ating fuel pump. So ilabas na po natin ang ating fuel pump. Ayan po. Ayan, nailabas na po natin ang ating fuel pump assembly. Ayan po, puno po ng gasolina. So yan po yung kanyang float valve, fuel float valve. Ingatan lang po natin na hindi ito masira. Yan po. Yan po ang ating fuel pump. Yan. Ito ang ating fuel pump. Checkin po natin kung tinanggal po natin ito para may check po kung merong water, tubig na nakahalo sa ating fuel tank. Yan guys, ito na po yung pump at nilinisan po natin kung masyadong madumi. Ibalik po natin, wala pong kalawang na pupunta sa ating injection pump o injectors. Ito, kailangan malinis yun para wala pong problema ang ating pump. Yung pump. Ayan, dito po yung suction niya sa puwitan ng kanyang pump body. Ayan po yung suction. Ito yung floater indicator. Ayan. So may kuryente po yan. Itong dalawang line, itong dalawang maliit
Yan, itong dalawang maliit na wire. Ito yung kanyang sa floater switch. Resistance lang po yan, rheostat ang kanyang style. So isang tatlong linya po yan. Po isa po ground lang po to ng kanyang check valve. So bali apat na wire ang paakyat, apat po na wire ito. So dito po sa bandang kaliwa, dalawang maliit, tapos doon bandang kanan, dalawang linya para sa pump, positive negative para sa 12 volts para sa pump motor. Ito naman resistance switch lang to, isang linya lang to papunta sa control panel cluster. Yan lang pong kanyang kuryente. Yan. Okay, malinis na yung ating pump. Ikabit na po natin. So yan guys, dito na po tayo. Na-cleaning ko na po yung fuel tank nya, tapos nalinisan na po natin ang internal components nya, ang surface nya. Naibalik ko na po yung gasolina sa loob. Tapos ang gagawin po natin, ibabalik na po natin yung fuel pump nya. So na-install ko na rin po yung gasket dito sa labi ng tangke nya. Ito na po yung fuel pump natin. Meron na po siyang gasolina sa loob. Nilagyan ko na po ng gasolina ang kanyang fuel housing. Una po natin insert yung kanyang floater. Yan, dahan-dahan lang po para po hindi po masira ang kanyang floater. Napapansin po natin medyo kailangan ng konting diin, pero wala pong problema yan. Yung pinaka bottom ng ating pump ay nakatukod na po sa pinaka bottom ng kanyang tangke. So may spring yan po na flexible na pwedeng itaas baba yung kanyang pump ng bahagya. So ang gagawin na po natin, kakabit na po natin yung kanyang cap or nut, no? Tank nut. Bago po to, gumamit po tayo ng tools para maigpitan po ito. Ayan guys, gumagana na po ang ating fuel pump ng maayos. So wala pong leak. Okay na po. At tinitesting na po natin. Narinig na po natin yung pressure ng fuel pump natin. So wala pong singaw. Goods na po. Okay. Nawa po natin yung paglilinis nito ng fuel tank na para malaman natin na wala pong halong tubig yung fuel ng ating sasakyan sa kanyang fuel tank. Kasi po pagka may tubig po ang ating fuel tank, masisira po yung ating fuel injector sa kanyang combustion system. So mausok pagka nagrevolusyon tayo, mausok po yung ating tambutso. So yan po. Okay guys, thank you sa panonood at see you for my next video.